So dinala ko yung Sniper 155 ko sa pagawaan kasi nababagalan ako sa performance. Galing kasi akong Raider 150 Fi, which is nasa akin pa rin naman yung motor kong yon. Kaya lang nung una ko napansin, nung nagkaroon ako ng Sniper 155, kulang na kulang talaga para sa akin yung power na to. Since ayoko naman mag-upgrade ng makina, dahil kontento naman ako sa ganito klaseng displacement, naisipan ko magpalit ng pyesa para mas mapaganda yung performance ng ating Sniper 155. Alam nyo to at common to sa mga nagiging problema. Ito, papakita ko sa inyo. So ito yung clutch natin, clutch lining, tapos andyan yung clutch plate. Ngayon, sa Sniper 155 kasi tatlo lang tong kabitan ng o lalagyan ng clutch lining, while sa Sniper 150 5 yata o 6. Maganda kasi dyan, mas madiin yung spring, para mas matigas yung spring, mas makapit yung lining kapag tumatakbo ka. Kaya lang, ang nagiging problema naman doon, kapag nagpalit ka ng mas patigas na spring at saka mas mataas na spring, titigas naman ang iyong clutch lever. Ayan. So ngayon, bibigyan ko kayo ng idea kung paano kayo makakapagpalit ng racing clutch spring, yung mahabang clutch spring at saka mas matigas, pero hindi nasa-sacrifice yung comfort nyo kapag pumipiga kayo ng clutch lever. Bale, magpapalit tayo ng ganitong klaseng clutch lining at saka clutch spring, which is mas matigas siya compared dun sa stock and mas mahaba siya compared dun sa stock. And then gagamit tayo ng high performance na clutch lining or clutch plate para naman mas maganda ang magiging takbo ng ating Sniper 155 kapag bumabiyahe tayo. Kung tatanungin nyo kung pwede to sa long ride, opo, pwede sa long ride yan. Stable over long distance travel and then more powerful clutch grip. And then paper-based material siya, tapos premium graphite gasket ang ginamit. Kapag mas makapit ang iyong lining, mas maganda ang magiging performance ng iyong makina. So habang pinabaklas yung ating crankcase cover, so tignan natin yung ating clutch lining. So bali ito yung ating clutch lining. In preparation, binabad natin siya sa langis. 20 to 30 minutes, okay na yan. Dahil na rin sa bigat ng load ng motor ko, kaya pagdating na mga higher gears, ayun, parang medyo sliding yung takbo ng iyong Sniper 155. So ito naman yung bagong clutch spring natin na gagamitin. Ayan, ganyan dapat. Unti-unti lang. Hanggang sa sunod pala silang babaon. So ito naman yung stock lining natin. Ayan. Kung makikita nyo mabuti, pwede pa siya. Binabuti na natin palitan para mas maganda yung friction ng clutch plate natin. So para dun sa mga magtatanong kung ano bang purpose ng clutch plate na pinalit natin at saka magandang clutch spring o mas matigas na clutch spring. Ang purpose po nun or ang magiging performance po ng motor mo nun ay mas magiging malakas yung arangkada. Dahil mas kapit na kapit yung clutch lining mo, mas mabilis mo makukuha yung peak na RPM na gusto mo. Mas mabilis ka din makakuha ng top speed ko kasi nga, mabilis yung arangkada mo. Mabilis yung pag-angat ng RPM at mas maganda yung magiging performance sa motor. So yun yung purpose natin today. Hala, meron tayong malaking problema. Yung isang part ng ating throttle cable, ayan, konti na lang yung kumakapit. So wala tayong pamalit pero sana makauwi tayo na maayos. So yung sekreto ko kung bakit hindi tumitigas ang aking clutch lever. Magamit po tayo na Racing Boy na hydraulic clutch. Yan, nakikita nyo naman, mayroon tayong baso rito. Yan ang dahilan kung bakit laging malambot ang ating clutch lever kahit sobrang taas na o sobrang tigas na ng ating clutch spring. Ito na nga yung ating Sniper 155. Ayan. Tayo balik na yung kaha at syempre nilagyan natin ang finishing touch na Koso handle grip. Yan, magkabila siya. Kaso ang problema, tuluyan ang naputol yung clutch cable ko. Hindi na talaga tumagal. So ayan, magpapalit talaga ako ng clutch cable and yun, abangan nyo lang yun sa next vlog.